So, ang atong topic is the everlasting gospel. So, sa Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So, palihog mangluhod ta alang sa pag-ampo. Labing balaan og tarahuron nga Dios maluluyon tagiya sa among ulam nga mga kinabuhi. Ginoo niining taknas kautuhon ning adlaw nga balaan nagaduol kami sa imong trono sa grasya. Nagapangayo kaming tabang samtang kami magatuon sa imong pulong. Imo kaming tabangan, imong ipadala imong balaang espiritu maaniya sa among tagsa ka kasing-kasing. Magahatag ka namo sa among gikinahanglan nga pagsabot sa imong mga kamatuoran. Sa among kaugalingon Ginoo wala kami arang mahimo busa ang tanan among tutyan diha kanimo. Kini mga pulo ang pagatun-an among masabtan o maaplikar sa among tagsa kinabuhi aron kami maandam niana dakong adlaw sa imong pagbalik. Salamat Ginoo, ikaw nagamanuluyon sa pagpasaylo sa among mga sala o nagatubag sa among pagampo. Gawaton namo pinaagi lamang sa imong bugtong anak Ginoong Hesus. Amen. Amen. So, ang giingon nga kining maayong balita sa gingharian igawali usa pa moabot ang katapusan. Sa atong mensahe sa pag-andam sa katawhan alang sa ikaduhang pag-anhin ni Kristo sa first angel's message, nagaingon siya, and I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. So, sa pag-prepare sa katawhan, alang sa pagbalik sa Ginoo, ang Diyos nagpadala sa mensahe sa tulo ka manulunda. O usa niini mao ang first angel's message nga ang giingon niya nga kining maayong balita igawali. No, matud pa ni Pablo, ingon si Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks. No? So, wala ni Pablo, igakaulaw ang mayong balita ni Kristo. No? Tungod kay kini, mao ang gahom sa Diyos alang sa kaluwasan. Una sa Hudiyo, ingon man sa mga Grisyahanon. No? So, kita nahibalo, nga kining maong balita, mao si Kristo. Ang gahom alang sa kaluwasan, mao si Kristo. Ngano man, ngano nga si Kristo? Ingon siya sa Bible Eco, November 1, 1892, paragraph 7, sabi niya, Jesus can enable us to resist Satan's temptations. No, si Kristo lamang ang makatabang kanato nga atong mabatukan ang mga tentasyon ni Satanas. Ngano man, ingon siya, for he came to bring divine power to combine with human efforts. No? Kay ngano nga si Kristo atong paglaom, tungod kay siya ni Ari, no? Ni anhi siya nga nagdala og gahom, sa klase nga gahom, balaan nga gahom nga i-combine, no, sa atong tawhanon nga pagpaningkamot. No? Mao nga si Apostol Paul, nag-ingon si Apostol Paul diha sa Philippians 4:13. No? Sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. So, inautunta nga sama kay Pablo, mahimo usab nato ang tanang butang pinaagi kay Kristo nga magpalikon kanato tungod kay siya lang ang bugtong gahom, no? Nga gihatag sa Dios sa tagsa-tagsa kanato sa atong gibasa kaniya sa Bible Eco, no? Tungod kay siya nagdala og gahom, no? Balaan nga gahom nga i-combine sa atong tawhanon nga pagpaningkamot, no? So, unsa man, what was the gospel of the disciples? Unsa ang maayong balita sa mga tinun-an ni Kristo? No? So, ingon siya sa volume 3 sa Spirit of Prophecy 263 paragraph 1. They had a gospel to preach. Christ in human form, a man of sorrows, Christ in humiliation, taken by wicked hands and crucified, Christ resurrected and ascended to heaven, into the presence
and the presence of God to be man's advocate. Christ to come again with power and great glory in the clouds of heaven and to receive the obedient and loyal to Himself. So, unsa ang maayong balita sa mga tinunan ni Kristo? Ingon siya, si Kristo sa tawhanon nga kahimtang, human form. Wala niyan si Kristo nga Diyos, no? Nagpakatawo, no? Nagpakatawo. Si Kristo tawo sa kasub-anan, nagpaubos, gidakop sa mga daotan, gilansang sa cross, nabanhaw, nikayab ngadto sa langit, ngadto sa presensya sa Dios og nahimong tigpataliwala. Og si Kristo nga mobalik pag-usab uban ang gahom og dakong himaya diha sa kapanganuran sa langit aron sa pagdawat sa mga matinumanon og matinud-anon ngadto kaniya, no? So, mao na nga hantod karon naa pa siya dito sa atubangan sa Dios, pangatubang, nahimo nato siyang abogado, tigpataliwala, no? Muna ang dapit ni Kristo. Matod pa ni Paul sa 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Base mo ingon mo nga iglesia ko ni Kristo, ha? No? Si Kristo nagpakatawo. So unsay tuyo ngano nga nagpakatawo si Kristo? No? Unsay tuyo, unsay purpose nga nagpakatawo si Kristo? 1 Peter 2:21 to 23. Ingon siya diri, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow in His steps. So si Kristo ni anhi sa paghatag kanato og example, no? Nga atong sundon ang iyang mga lakang. Ang sunod nga bersikulo murag lisod-lisod kayo dawaton, no? Ingon siya, who did no sin, nga wala makasala, neither was guile found in his mouth. Wala magpakasala o wala pon makaplagi ang limbong sa iyang baba. So murang lisod-lisod, no? Sahay ang tao mingon, tao man lang gunta, di ba? Mo na justification nato, tao man lang gunta. Isa pa gyud, sunod mas lisod pa gyud. Oh, when he was reviled not again. Sa diha nga gipanamas-tamasan, wala mo balos. Sa diha nga nagantos, wala manghulga. Ang tao imong sakiton, ningon nga bantay ka lang, makalugar ko, makabalos yun ko, no? Ingana ang tao. Pero ang sa gihimo ni Kristo, He committed Himself to Him that judgeth righteously. So gitugyan ni Kristo yang kaugalingon ngadto sa kaniya nga nagahukom sa mataron. So si Kristo may atong example, no? Unsay kinabuhi ni Kristo? Unsay gisulti ni Kristo diha sa iyang wali? Sa Matthew 5:48, mao man lang ni ang sa Bible ako nakita, mao ra ni ang kuan gyud nga wali ni Kristo, kaya kasagaran niyang buhat mao man ang healing, no? Una nga naabot tayo mga medical missionaries ga training, no? Nga ako karon naa ko sa problema, no? Kay nga naman ang akong katubang Tagalog ug English, no? O sa Bisaya pa diha na ta magkadipo-dipo ani, no? So dito ra man ibilin sa balay sa amoa, no? Ha? Oh, diha na makita ang katag, no? Magkapolitiki na kita ani, no? So ingon sa Ginoo, ingon ni Kristo, si Kristo mismo nagsulti, ha? Ingon siya, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect, no? Mo na gibilin sa ato nga standarte, no? Aron makaadto tag langit, no? Pero usahay sa atong pagkatawhanon, natay daghang pamalibad, no? Pero mga kaigsuonan, samtang ko naga-susipot, isag sa akong kaugalingon, ginapangulbaan ko, mahadlo ko, no? Kaya nga naman, base dili na ako ni makabot, o niya, kamo na nakakabot, kamo nang aluwas, ako wala, mura nang kong dispatcher, no? Pasakay ko, kuan, panabo, paglarga panabo, bilin ang dispatcher, no? So, dugang pa sa Christ Object Lesson 69. Ingon siya,
When the character of Christ is perfectly reproduced in His people, then He will come to claim them as His own. Kung ang kinaiyan ni Kristo sa hingpit, ma-reflect na, makita na sa atong kinabuhi, ang sa ingon niya, muanhin na siya sa pagkuha sa mga iya. No? O niya, atong kahimtang karon sa man. Ingon sa Ginoo, pinagi sa spirit of prophecy, si Kristo mo atong pattern. No? Pero unsay giingon niya, volume 2 sa Testimonies 169 paragraph 4, we cannot equal the copy. So ang atong kinabuhi di yun ni mapareho kay Kristo. Yun siya, but you can resemble it and according to your ability do likewise. So masulusama ta kay Kristo, no? Dili kay si Kristo gyud atong makristo gyud atong kinabuhi, pero masulusama ta kay Kristo, no? So di ba mausahay makadungog mo mga tao bitaw makita sila tinuod yung Kristohano, magaingon sila nga kanang tawanan na agi yung Kristo sa iyang kinabuhi. So dili si Kristo, dili sa mingon nga si Kristo ginapro, si Kristo naa sa iyang kinabuhi, no? So dili nato ma-equal ang kape, no? Dili kita mahimong Kristo gyud sa tanan nga butang, pero maka-resemble ta, masulusama ta kay Kristo, no? Isa pa gyud. Ingon siya ang atong kahimtang karon makasala pa man ta. Ingon sa Acts of the Apostles 5:6-5, no? 5:6-5. We are not yet perfect. So hindi pa nakin sa may hingpit sa ato karon. Wala pang isang perfect sa atin ngayon, no? So yun siya, but it is our privilege, no? So pribilehiyo na to. Yun siya, to cut away from the entanglements of self and sin. Pribilehiyo na to nga maputol ta ikan sa pagkagapos o sa mga kasalanan. Pribilehiyo na to na nga mahamulag ta sa sala and go on unto perfection, no? Diba? Si Kristo wala man magingon nga sa Matthew 1:21, no? And ye shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Wala siya musulti nga he will save his people in their sins, no? So mana nga mubiya kita sa kasalanan, no? Pero usahay tungod lagi sa atong pagkatawhanon, daghan kaayo tag rason, daghan tag pamaliban, no? Balik ta sa isa ka sa Bible Echo, November 1, 1892, paragraph 6, naman siya. But many say that Jesus was not like us. Diba? Mo niya atong madungog? Si Kristo, hingpit iyang kinaiya, no? Kaysa atong hunahuna, si Kristo na ay bintaha, no? May advantage si Kristo kaysa ato diba? Anak man siya sa Diyos, no? Naaman siya ang pagka-Diyos, no? So muna atong pamalibad that He was not as we are in the world, no? So dili siya pareho sa atong nga niatas kalibutan, that He was divine, no? So muna atong pangrason, no? Nga si Kristo divine. So busa, and therefore, we cannot overcome as He overcame. Busa kita, makasasala man ta, dili po ta makadaog, no? Sama kaniya, no? So, naatay pamalibad, no? Pero unsay giingon niya pagpadayon, but this is not true. Dili na siya tinuod, dili nato mahimo, no, nga pamalibad, no? O justification nga si Kristo divine, si Kristo anak sa Dios, no? Tungod sa pag-ani niya sa kalibutan. Kay ngano man ingon siya, for verily he took not on him the nature of angels, no? So hindi nature ng angels ang kinuha ni Kristo, but he took on him the seed of Abraham, no? So si Kristo tao po sama nato, no? Tao siya sama nato, no? Sa diri siya sa duta. Padayon, ingon siya, for that he himself had suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. So si Kristo nagantos, gitintal, busa makahimo siya sa pagtabang sa mga ginatintal, no? Christ knows the sinner's trials, no? So ang tanan nga mga pagtilaw
sa mga Kristohanon, sa mga makasala na ibaluan ni Kristo. He knows his temptations. So, yung mga temptations, alam niya, no? Kabalo siya. He took upon himself our nature. No? So, gikuha niya ang atong nature. He was tempted in all points as we are. He has wept. No? So, mo ni ang ako pinakapaborito nga bersikulo, duha lang ka words, no? Jesus wept. John 11:35, no? So, Jesus wept. He has wept, no? So, he was a man of sorrows. So, tanan nga kasubo na agian ni Kristo, nabatnan niya. And acquainted with grief, no? Nasinati siya, acquainted siya sa lahat ng mga kalungkutan ng tao. So, sunod, as a man, he lived upon earth. So, ingon nga tao, nagkinabuhi siya sa yuta. As a man, he ascended to heaven. As a man, he is the substitute of humanity. As a man, he maketh intercession for us. So, hanggang ngayon, si Kristo tao pa rin. Kaya nga doon sa ulam niya noon, yung yung iba naming kasama doon, ayaw maniwala dito. Di sila motoo, kay i-insist yun nila. Nasa, So, as a man, he will come again with kingly power and glory to receive those who love him and for whom he is now preparing a place, no? So, babalik si Kristo as a man, no? Busa, ingon siya, sunod. We should rejoice and give thanks that God hath appointed a day in the which He will judge the world in righteousness. So, ingon siya, busa, magmalipayon ta, no? O magpasalamat nga ang Diyos nagtudlo og usa ka adlaw nga sa diin siya magahukom sa kalibutan, no? So ang uban makiglalis kay si Kristo gyud maghukom, si 2 Corinthians 5:10, si Kristo gyud maghukom. Pero ingon siya dire, ang Amahan maghukom sa kalibutan diha sa pagkamatarong by that man whom he hath ordained, no? So ang Amahan maghukom sa kalibutan pinaagi kay Kristo nga iyang gitudlo, no? So ang tanan sa ato bitaw nga doktrina sa one true God, di ba? 1 Corinthians 8:6, no? Ang tanan gikan sa Amahan, no? Tanan gikan sa Amahan through Christ. Bisan pa gani ang kinabuhi ni Kristo gikan man sa Amahan. O ang ato nga pagdawat bisan pa ang Holy Spirit madawat nato gikan kay Kristo, kay gihatag man sa Amahan ang Holy Spirit. For mission sa Holy Spirit gihatag kay Kristo sa Great Controversy 477. So madawat nato ang Holy Spirit gikan pod kay Kristo, no? Bisan pa ang kinabuhi nga dayon, no? Ang life eternal gikan na siya sa Amahan, no? So dili po nato kalimtan nga ang nature ni Christ duha, di ba? Human and divine, no? Pero wala niya gamita ang divine sa diya nga nagpakatao siya, no? Sa paghatag sa ato og example. So dili ta makahatag og mga pamalibad, no? Dili ta makahatag og mga pamalibad kay si Kristo mismo ang nahimo nga atong example, no? So unsaon nato pagkabot, no? Unsaon nato pagkabot sa standard sa Ginoo nga gihatag ni Kristo nga perfection of character, no? So atong pangayuan tabang sa Ginoo, how do we obtain perfection of character? So ingon siya sa manuscript release, volume 11, 344. Ingon siya, the nature of Christ was a combination of the divine and the human. Having all the attributes of God, He also represented the excellences of humanity and showed that all who believe in Christ as their personal Savior will perfect a character after Christ likeness and be qualified to become laborers together with God. So, unsa daw?
unsay himuon sa iyang mga katawhan? Tuuhan siya, isip atong personal nga manluluwas, no? Ato siyang tuuhan, isip personal manluluwas. Onya, unsa ang mahitabo? Mahimo nato ang kahingpitan nga ginapangayo sa Matthew 5:48, no? Mahingpit punta sa karakter sama kay Kristo o ma-qualify nga magbuhat, no, kauban sa Dios, no. So mo na ang ato lang ang ginapangayo sa Ginoo. Tuuhan nato si Kristo, isip personal nga manluluwas, no. Unya mahimo na nato ang pag-perfect sa atong karakter. Kay ngano man, unsay giingon ni Pablo? Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kung si Kristo naa sa atong kinabuhi, no? Kaingon siya sa John 15:8, no? Maatong mag-glorify ang Amahan, no? Kung si Kristo naa sa atong kinabuhi, so ang bunga sa balaan nga Espiritu makita naman sa atong kinabuhi, di ba? Kung ang Espiritu ni Kristo mupuyo sa atong kasing-kasing, unsay resulta? Mao ang fruits of the Spirit sa Galatians 5:22 and 23. No? So kung kita naa na si Kristo sa atong kinabuhi, dili ba justified na ta? No? So gipasaylo na ta, nya gibistihan na ta sa bisti sa pagkamatarong. No? So kung gibistihan na ta sa bisti sa pagkamatarong, no? Makasala pa ba ta? Dili na. Ha? So ingon siya, sunod nga quotation. When we are clothed with the righteousness of Christ, we shall have no release for sin. No? So kung nabistihan na ta sa bisti sa pagkamatarong ni Kristo, siya wala na tayo gana sa pagpakasala. For Christ will be working with us. Kaya nga naman si Kristo na naman sa atong kasing-kasing. Siya na mabuhat siya kauban nato. Ingon siya, we may make mistakes, no? Mahimong masayop pa ta, no? Masayop gyapon ta. But we will hate the sin that caused the suffering of the Son of God. No? So, pero, kung sa inyo niya, makahimot ang sayop, no? Magkamali tayo, pero ano sabi niya, we will hate the sin that caused the suffering of God. Kasi sa iba, ang uban man gud nga pagtuo, nga once nga naa na ka kay Kristo, dili ka na makasala, dili ka na makahimog mali, no? Pero sa ingon niya, makahimog patag sayop, no? Pero dili na ta dili ta wala nato murag dili ta ganahan ba murag murag di ka ganahan nga maghimo sa sala, no? Makonsensya ka dayo, no? Murag naa dayo mo usig sa imo sa imong konsensya, no? So mana ang kung nabistihan na ta sa pagkamatarong ni Kristo, no? So kay nga naman sa tanan nga mga butang, no? Nga atong naangkon, no? Ang bahandi di nato madala sa langit. Unsa man nga mga katigayunan di nato madala sa langit. Unsa lang gyud ang atong madala sa langit. So ingon siya, a character form according to the divine likeness is the only treasure that we can take from this world to the next, no? So ang ano lang, ang kinaiya lang yun, no, nga naumol sumala sa balaan nga pagkasama kang Kristo. Mao lamang nang bugtong bandi atong madala sa langit. Those who are under the instruction of Christ in this world will take every divine attainment with them to the heavenly mansion. So kung kita natuluan ni Kristo, nini nga kalibutan, no? Atong madala ang tanan nga mga divine attainments, no? Tanan nga naangko nato, no? Nga balaan, no? Madala nato dito sa mansion sa langit. And in heaven, we are continually to improve. So dito sa langit, padayon pa ta nga mag-improve.
no, makuswag pa, no. Bisan pa sa atong panglawas, sa atong kahibalo, no, maga-improve pa. So ingon siya, how important then is the development of character in this life. No? So busa importante kaayo ang development sa atong tagsa ka kinaiya niini nga kinabuhi, no? Importante kaayo kanang perfection of character nga gihimo nga standard alang sa ato. Importante kaayo nga naman alo sa tanan mao gyud nang qualification bisan pa sa silyo sa Ginoo. Kano sa ata masilyuhan ingon sa Ginoo katapusan na ning quotation, no? Ingon sa Ginoo, are we striving with all our power to attain to the stature of men and women in Christ? Naningkamot bata uban sa atong tanan nga gahom sa tabang sa Ginoo nga ato makapon, no, ang sukod sa mga tao lalaking babae diha kang Kristo, no, yun siya. Are we seeking for His fullness, ever pressing toward the mark set before us? Unsa nga mark giset sa ato atubangan? Matthew 5:48, the perfection of His character. So ingon siya, when the Lord's people reach this mark, they will be sealed in their forehead. So kung maabot na ang standard nga gihatag kanato perfection of character, diha pa tama silyuhan, diha pa tama patikan. So mo nay pinakadako nga punto nga atong kalabuton, no? So dili kay makaingon ta nga natay pamalibad, no, kung dili nga kung atong dawaton si Kristo isip personal nga manluluwas, mahimo nato nga ma-perfect ang atong tagsa ka kinaiya tungod kay si Kristo mopuyo naman sa atong tagsa ka kasing-kasing. So mo ni katapusan nga quotation nga akong ihatag, no? Kay atong oras kadagan man, no? So ang katapusan nga slide akong ihatag, akong gikutlo ang portion sa Ephesians 3:17. Unsay giingon niya? That Christ may dwell in our hearts by faith is my prayer. So daghang salamat, happy Sabbath, ug mayong udto sa tanan.